Para sa akin yung pinakapuso ng pagsamba is yung inaalay natin lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos para sa kapurihan niya. Walang natitira sa atin kundi para ang lahat ng glory para sa Kanya. Now, yung devotion po natin is all about Colossians 3:23. And ang sabi dito, whatever you do, work with it with all your heart, as working for the Lord, not for human master. So, ano man yung unang yung gawin nyo to ng buong puso, na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Napakaganda po ng devotion natin ngayon, na lahat ng gagawin natin para sa pamilya, hindi para sa asawa, sa anak, sa boss, sa kaibigan, sa anak, o sa pamilya, sa eskwelahan, sa teachers. Lahat ng yon merong isang filter. Bilang Christian, ipipilter natin lahat nun. Ang pinaka-heart of worship is gagawin natin sa kaluguran ng ating Panginoon Diyos. Sabi dito, gagawin ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. So, yung first teaching natin is God is our ultimate employer. God is our ultimate employer. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ang tendency po natin is to please the masters, please the manager, the boss, or the CEO. And kung ikaw naman, kung hindi ka nagtatrabaho, ikaw yung boss ng company mo, tandaan mo, meron ka pa rin boss. The ultimate boss is the Lord. And whatever we do, work at it with all our heart as working for the Lord, not for human master. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging people pleasers. Totoo na if you please God, pag pinasaya mo ang Diyos, yung tao sasaya din. Totoo po yan. Kaya po, minsan hindi mo mahihiwala yun. When you please God, of course, pinapasaya natin si Jesus Christ. You put a smile on God's way. And of course, yung mga mahalan natin sa buhay, ganun din, masaya din sila. Pero at darating sa pagkakataon ng buhay natin, na magkukontra yung Diyos at yung tao, yung Diyos at yung employer mo. Lalo na pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, na lagi mo makikita na kontra yung principle ni God sa principle ng mga tao. During that time, yun yung kailangan mong tumindig, tumayo at ipangalandakan that you have the ultimate boss. Na kahit mawalan ka pa ng trabaho, God is your ultimate boss. He is the ultimate employer sa buhay natin. Na kapag may pinagawa sa atin ang isang tao na isang bagay na hindi ka lagabugin sa Diyos, eh dapat lalabagin mo yun. Kasi ang susundin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi ultimate boss natin is our Lord Jesus Christ, and that is the ultimate employer. God is the ultimate employer. Gawin natin to ng buong may puso para sa Panginoon at hindi para sa tao. And we please no one but God. So, ang pinapapurihan natin, ang pinapasaya natin, ang Diyos lang, hindi po ang tao. Now, again, kapag pinasaya mo yung Diyos, sasaya po yung mga tao. But not all the time. May mga pagkakataon na if you please God, you will be persecuted. Lalo na kapag ikaw ay nasa isang company na corrupt or nasa isang organization na corrupt na meron kang ultimate boss and you're trying to please God, you will be persecuted. And kailangan ready tayo sa ganun. Kasi hindi mo mawala yun. We don't please no one but God. At kung mapapansin nyo, dito sa yung ano is the heart of prayer. Meron tayong idea na kapag sinabing pagsamba, ang ginagawa natin sa loob ng church is kumakanta, yung nagbibigay ng kapurahan. That is the worship service na alam natin, yung pagsamba na alam natin, na paglilingkod natin sa Diyos. Pero wag po natin isipin na habang lumalago yung pananampalataya natin, yung worship ang nalalago ng Diyos is hanggang doon lang. Of course, nalulugod siya kapag ginagawa natin, nag-worship tayo. Dapat yung pagkanta natin natatranslate din sa pagluto, sa mga bagay na ginagawa natin na may puso.
sumasamba tayo sa Diyos. Kahit nagbabike ka, nag-exercise ka, natutulog ka, naglilinis ka, magpipaint ka. Yes, kapag sobrang linis, yung sobrang ang bango ng ginagawa mo, sobrang clean talaga. And that is the representation that you worship God. Kahit ano pa yung ginagawa at bakit mo ginagawa yun, because you're doing for the Lord. Kaya bukal na bukal sa loob. Kaya ang saya-saya na paglilinis. Ang saya-saya mo nagluluto. Hindi yung mga customers mo, kapag ikaw nagtatrabaho sa restaurant, hindi yun ang pinapasaya mo eh. Ang pinapasaya mo pag ginagawa mo yun si God. Gawin mo ng buong puso yun para kay God. So, we please no one but God. And God's rewards excellent. Na kapag binigay mo yung best mo, kahit saan, laging may rewards God. And since you know that you will receive the inheritance of the Lord as a reward, it is the Lord Christ that you are serving, and anyone that's wrong will be repaid for their wrongs, and there's no one favoritism. Kapag pinagbuti mo, kahit ang simpleng nagdi-deliver, pag masipag eh, kapag andun yung fruit of his labor, nagiging successful. How much more pag Kristyano ka pa na that you are doing your best. Generally speaking, na makikita at mararamdam mo yung mga Christians that they're doing their best and nagpa-prosper yun. And since you know that you are received the inheritance of God at may reward, at yung reward ni God, hindi lang pang lupa, kundi pang walang hanggan. Isipin mo kapag yung buong buhay mo, ginagamit mo sa pag-worship sa God, lahat ng bagay na ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo, papulit sa Diyos. So, magiging excellent ka sa mga bagay-bagay because you know that you are doing that for God. And God's reward is excellent. At yung reward ng Diyos, tandaan mo, hindi lang panlupa, kundi pang walang hanggan. So, serve well knowing that Jesus is our ultimate employer. Sa lahat ng ginagawa natin, kahit sa pagpapasa ng report, di ba minsan pag gumagawa tayo ng report, accurate, ang bilis intindihin, presentable, you're serving well. Why? Because may tatanong sa'yo, ba't ang galing-galing mo na? Because of God. Because this is for the Lord. Pinapakain mo yung customer, since serve yung customer, this is for the Lord. Serve well, knowing that Jesus is our ultimate employer. Kung yung tao, yung boss natin nagpapasahod sa atin, how much more yung Diyos natin, the ultimate employer. And make God happy and let God reward us. And valued excellence, whatever the reward that God gave to you, you have to value it, small or big, you have to value it, because that is from God, that is from no one else. Paano kung walang reward? Paano kung hindi ka na-reward ng Diyos? Pwede maranasan natin dito sa lupa yan, na parang walang reward. Na, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Bakit nagkasakit pa ako? Ginagawa ko naman yung best ko. Bakit hindi ko nakuha yung goal ko? Minsan, hindi mo mararamdaman yung reward dito sa lupa. Pero napaka-imposible. Nasa Diyos na may hustisya, na makatarungan sa lahat, na hindi niya ibibigay ang reward sa taong dapat bigyan ng reward, sa taong dapat bigyan ng pagpapala. Kung wala ng hustisya niya, at yung Diyos natin bilang tayo na kay Kristo, bukas yung langit, nagbibigay yun ng papala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pagpapala na hindi ibibigay sa iyo. At lagi mo lang isin, it's just a matter of time. Minsan, kasi hindi natin ma-handle yung blessings ng God. But in the future, okay, lalo na sa perfect world, talagang ibibigay ng Diyos yung pagpapala. Lalo na pag kaya mong i-handle. Na sabi nga sa Romans chapter 8, 16, 17, we are co-heirs of Christ. The Spirit of Himself testifies the Spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. So, we are co-heirs with Christ.
So, lahat ng pagpapaaral ng Diyos, pagmamayari ng Diyos, pag-aari din natin, bakit din natin ramdaman yan? Kasi hindi tayo katulad ng Panginoong Jesucristo. God is the owner of everything. So, kaunting million lang, nakakalimutan natin siya. So, we cannot handle God's blessings. Kung kaya natin i-handle yung millions or yung iba pang mga blessings niya, God will reward us. But remember, it's just a matter of time. Kapag tayo binago ng ating Panginoong Diyos, that is also blessings. Umapaw na yun at kumpleto yun. Kung anong pagmamayari na Panginoong Diyos, pagmamayari ng bilang kapwa, tagapagmana ng ating Panginoong Diyos, yung Diyos hindi siya matamot, ibibigay niya lahat ng pagpala. Huwag lang tayo magtatampo sa ating Panginoon, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya, hindi man natin maranasan yung reward niya dito sa lupa. That's okay, that's fine, kasi mabubuhay ka na pang walang hanggan. And ultimately, ang purpose natin sa mundo, that is to receive the reward. Ang purpose natin sa mundo, kaya tayo nilikha to glorify God. That is the ultimate goal, to make happy and glorify God. Kung ikaw ay single, ang purpose ng tao, and that is to glorify God. Kapag natupad mo yon within yourself, that's the ultimate glory of God. Thank you everyone, and God bless.